Hello, good morning. So ngayon meron tayong order mula sa aking Shopee store. Yes po, meron po akong Shopee store. So agad-agad inasikaso ko agad yung kanyang order. Ito na nga. Na lang meron pa ako natitirang stock dito ng JPA Integrated Taillight. Mabili nga pala ito sa aking Shopee store kaya ang bilis niya maubos. Heto na nga at bubuksan na natin ang JPA Integrated Taillight. So sa box nga pala nito, meron siyang kasamang dalawang sticker. Meron siyang kasamang JPA sticker, lighter ride, at saka JPA warranty card. Kasama nga pala sa package ang standard adjustable flash relay. Adjustable siya, kung makikita nyo sa gitna, meron siyang pihitan. May kasama din itong bracket para ma-mount nyo ng maayos at ma-install na maayos sa ating integrated taillight. At syempre, hindi mawawala ang pinaka-product, ang taillight. So, itong taillight na to, yung naka-plastic pa para ma-avoid yung scratches. At kung makikita nyo, mayroon itong JPA seal sa likod. Katunayan na ito ay authentic at original JPA. Ang taillight na ito, mayroon nga pala itong toy pin, taillight, stoplight, at saka yung negative terminal. Meron din itong dalawang independent wires na para sa signal light, left and right. Ito ay parehas na positive. Ang order nga pala ni customer ay with upgraded socket. May variation kasi tayo ng taillight with upgraded socket at saka isang taillight only. Ito nga pala yung socket na gagamitin natin para sa ZX6R 2024 kasi yun yung order niya. Ito yung socket. Sa socket na to, hindi natin kailangan si black wire, so kailangan natin tanggalin. At tanging si red wire lamang ang iiwanan natin. Gamit lang tayo ng long notes para matanggal natin ng maayos si black wire. So, huwag natin masyadong pilitin. Unti-unti lang pagtanggal. Ayan, natanggal na siya. Siyempre, ganun din tong kabila. Tatanggalin din natin ng maayos. At yan na nga, natanggal na nga siya. May rubber nga pala yung pin na to. So, tatanggalin natin siya kasi ibabalik natin siya dun sa ating socket, no? Kasi ito yung nagsisilbing water resistant dun sa wire na nakakabit sa socket. So, ibabalik lang natin siya dun sa socket. Napakasimple at saka madali lang naman ibalik tong rubber na to. So, ayan, tutusok nyo lang siya dyan. Tapos, gamit lang kayo ng tools pantusok para mailubog nyo lang siya hanggang sa pinakaloob. Tapos, okay na yun. Dito naman ay pagdudugtong natin itong dalawang socket dun sa dalawang signal light wires ng ating integrated taillight, no? So, ayan, puputulin lang natin kasi masyadong mahaba yung wire ng socket, tapos splice lang para lumitaw yung kanyang pinaka-copper. Kailangan din natin silang ipagpantay para pantay din yung haba nilang dalawa, tapos splice lang ulit. Ganon din sa dalawang wire ng ating integrated taillight, putol lang nung pinaka-dulo, tapos splice lang ulit para mapagdugtong na natin sila. When it comes to joining two electrical wires, no guys, hindi nga pala ako masyadong gumagamit ng electrical tape. Mas prefer kong gamitin itong mga tinatawag na string tube, no? So, dalawa tong string tube na gamit ko. Ito, isang maliit, isang malaki. Sa signal light wires, doon ko sinusuksok itong unang malaking string tube, tapos sunod naman yung manipis na string tube. Ayan, suksok ko lang sila dyan. Dito nga, no, pagdudugtongin ko na yung dalawang wire. So, ganyan lang naman ang magdugtong. Tapos sabay pihit lang para mag-lock sila, mag-stay in place. Tapos gumagamit ako ng soldering paste. Ayan, dahan-dahan lang. Hindi naman kailangan masyadong makalat. Konting-konti lang. Yung saktong-sakto lang, hindi kailangan madami. Tapos gamit lang ako ng soldering iron para tunawin yung soldering paste. Magsisilbi siyang pandikit dun sa dalawang wire. Pagkatapos ko siyang gamitan ng soldering iron, tinetesting ko siya kung matibay ba yung pagkakahinang ko dun sa dalawang wire. Kung makikita nyo, lalagyan ko siya ng pwersa ng hatak. Mukhang okay na naman siya, hindi siya naghihiwalay. Pwede ko na ilagay sa gitna yung string tube para ma-attach siya dyan. Tapos gamit lang tayo ng blower para ma-shrink natin yung string tube. Kung makikita nyo dyan sa video, lighter yung gamit ko. Nasira kasi yung blower ko eh. Kaya wala akong choice kundi lighter na lang muna. Katapos niyan, ipasok din natin yung isa pang malaking string tube. Tapos ganun din yung process na gagawin natin. Pagkatapos nga natin dugtungin yung dalawang wire ng signal light, so wala na tayong gagawin dyan kundi ito-testing lang natin kung gumagana ba yung ating integrated taillight. Gamit itong 12 volts battery pack, gagamitin natin ito pan-testing dun sa ating taillight. No? So kunin lang natin yung yellow wire ng ating battery pack. Susuksok natin dun sa black wire nung ating toy pin socket ng taillight, which represents the negative terminal. Tapos itong green wire ng 12 volts na battery pack papunta dun sa kulay blue wire ng toy pin socket ng taillight, which represents the positive, no? Kung makikita nyo, nag-on na nga yung ating taillight. So, yan yung animation niya kapag
gagamitin natin yung motor natin, yung i-on natin yung motor natin sa susi. So, ganyan yung animation na makikita nyo. Sunod naman testing natin ay kung gumagana yung brake light. So, kuha lang tayo ng isang DuPont wire ay kabit natin dito sa yellow wire ng ating 3-pin socket ng tail light. Tapos, yung kabilang dulo na naitatap lang natin dun sa blue wire, no? Sa positive wire ng ating tail light. Ayan. So, makikita nyo gumagana naman yung brake light. So, wala tayong problema sa brake light, no? And then, try din naman natin kung gumagana yung mga signal light, no? Unahin natin tong right side. So, ganun pa yung proseso, no? Kuha lang tayo ng DuPont wire, suksok natin dun sa socket na kung nasaan yung red wire. Tapos, yung kabilang dulo ng ating DuPont wire, i-tap lang natin ulit dun sa positive wire nung ating battery pack. So, makikita nyo gumagana naman yung right side. Testing naman natin yung left side. Ayan, gumagana din yung left side. So, okay siya. Good for ano na to, packaging na yung susunod na gagawin natin dito since gumagana naman siya parehas. After natin matest lahat, yung tail light, yung animation niya, tapos yung brake light, tsaka left and right signal light, ipapackage na natin to. Iayos lang natin ulit yung pagkaka-arrange ng mga items sa loob. Ibabalik natin yung mga adjustable casio relay, yung kanyang mounting bracket, pati yung warranty card, at saka yung JPA na sticker. So, ayan nga, tapos na nga natin siyang balutan. So, susunod nito ay magpaprint na lang ako ng waybill mula sa Shopee na ididikit ko dyan. Lagyan ko nga pala nito ng mga tape sa gilid-gilid kasi ayoko yung parang may mga nakalaylay na pwedeng pagmula ng pagkakasabitan. Gusto ko nga pala i-grab itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa lahat ng bumibili sa aking Shopee store. Napakalaking tulong po nun sa akin, no? Salamat din po dun sa mga nag-recommend sa kanilang mga kaibigan ng aking Shopee store kung ano man yung mga product na pwede lang bilhin mula sa aking Shopee store. Tsaka salamat nga pala sa JNT Express sa patuloy na pagbigay sa akin ng libreng pouch, no? Salamat. Maraming salamat, JNT Express.